Tiyuhin siyang? Tatay. Tiyuhin siyang? Tatay. Ngayon, ay ang araw ng pagkalipol ng inyong sekta ng Lingsaw Sword. Mga walang kwenta. Kapatid Zhang Jian, ikaw. Sina Feng at ako ay biniyayaan ng pangangalaga ni kapatid Wentian sa loob ng 10 taon. Ngayon ay ihahandog ko ang aking espada bilang ganti sa 10 taong kabutihan. Walang silbi. Ang lahi ng Zhang Jian ay gumagamit lamang ng isang espada sa buong buhay. Talaga namang sikat kayo. Ang galing mo, Master. Ang galing mo, Lolo Sword. Feng, ang aming lahi ng Zhang Jian ay pinapatalas lamang ang isang espada sa buong buhay. Kapag lumabas ang espada, luluhod ang lahat sa ilalim ng langit. Ngunit tandaan mo, ang isang tao ay maaari lamang gumamit ng isang espada sa buong buhay niya. Kung hindi para sa tunay na pag-ibig sa puso mo, huwag kang aatake ng basta-basta. Opo, Master. Naiintindihan ko. Mabuti? Mabuti. Master! Master! Lolo Sword! Master! Lolo Sword! Master! Master! Feng, ang aming lahi ng Zhang Jian, maliban sa tagapagtatag na guro, ay nagtatag ng sekta sa pamamagitan ng 3 espada. Ang mga natitirang tagapagmana ay nagtatago ng kanilang espada habang buhay, at kapag lumabas ang espada, mamamatay sila. Feng, ang iyong talento ay hindi ko pa nakikita. Umaasa akong maabot mo ang antas ng tagapagtatag na guro. Ngunit, kailangan mong tandaan, hanggat hindi lubhang kinakailangan, huwag kang aatake. Guro! Guro! Jiang Feng. Liner. Ang lakas ng loob mo, Jiang Feng. Ikaw na isang hamak na tagahasa ng espada. Paano ka naglakas loob na tawagin ang pinuno ng sekta sa ganyang paraan? Xiaoran, ayos lang. Hayaan mo na siya. Binibini, umalis na ang iyong ama. Ikaw na ngayon ang pinuno ng sekta. Paano ka pa rin magiging kagaya ng dati? Jiang Feng, gaano ka pa katagal mananatili sa maliit na silid na ito? 10 taon nang wala si Tito Jian. Sa loob ng 10 taong ito, wala kang ginawa kundi maghasa ng espada. Sabi ng aking ama, ang iyong likas na talino sa landas ng espada ay higit na mataas kaysa sa akin. Hanggang kailan mo pa babantayan ang sira mong espada? Dumating ka? Para lang sabihin ito? Ako. Ayaw ko lang makita na patuloy kang maging inutil. May ilang tao dyan na nakatira sa ating Lingxiao Sword Sect. Walang ginagawa. Libre kumain at uminom sa loob ng 10 taon. Hindi man lang nahihiya. Hi. Jiang Feng, mabuhay ka sana habang buhay. Kasama ng sira mong espadang iyan. Sirang espada?
Tapos na ang pagpapanday. Bumalik sa silid at magpahinga. Ang kaisa-isang tagapagmana ng Hidden Blade, pala isang inutil na walang alam sa pagiging mandirigma. Nakakatawa. Kagalang-galang, hindi siguro kayo nagpunta rito para lang mang-asar, hindi ba? Hindi ka ba natatakot? Bakit ako matatakot? Jinyi Siakui, ang pinuno ng Northern Enforcement Command, si Kagalang-galang Wei Ching. Sa palagay ko, wala naman akong nagawang kasalanan para kunin ninyo ang buhay ko. Ngayong dumating kayo, ano ba ang ipinunta ninyo? Nabalitaan kong 10 taon kang hindi lumabas sa pandayan, ngunit ang iyong impormasyon ay napakabilis pa rin pala. Makinig! Kagalang-galang Wei na bumisita ng hating gabi, ano ang kailangan ninyo? Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyong Hidden Blade na nagkukubli ng espada buong buhay at ginagamit lamang ito para sa taong pinakamamahal nila. Naalala ko, ang guro mo ay nagtago ng espada ng 10 taon at isang tama lang ay napatay ang hari ng Beiliang kaya't sumikat siya sa buong mundo ng martial arts. Tingnan mo naman ang sarili mo, napahiya mo lang ang guro mo. Ang mga taong may likas na talino mula sa Hidden Blade, ang isang araw na paghasa ng espada ay katumbas na ng 10 taon ng pagsasanay ng iba. Ikaw, 10 taon mo nang hinahasa iyan pero hindi mo pa rin kayang suwagin ang isang atake ko. Kagalang-galang Wei, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Noong araw, ibinigay sa akin ng guro mo ang Qinghong Sword, tinulungan niya akong maging Shakui. Kaya ako narito ngayon upang magbayad ng utang na loob. Ang karma ng nakaraan, huwag na sanang pag-isipan pa ng mga susunod, hindi na kailangan. Kung sasabihin ko sa iyo na ang bagay na ito ay may kinalaman sa Xiaoyao sect ng nakababata mong kapatid, sigurado ka bang hindi ka makikinig? Sabihin mo, Ang hari ng Beiliang ay namatay sa kamay ng Xiaoyao Sword Sect. Mula noon, kumalat ang balita sa Beiliang na ang Xiaoyao Sword Sect ay mayroong walang kapantay na sining sa espada. Ang labi ng hari ng Beiliang ay binayaran ang sekta ng Tiangxi upang patagin ang sekta ng espada ng Lingxiao at kunin ang jue ng espada. Pinapayuhan kitang tumakbo na agad para masalba pa ang iyong buhay. napakahalaga sa akin ang balitang ito. Itong espada ay tanggapin mo bilang pasasalamat. Isang kalawangin na espada na kinuskos lang ng kaunti at may lakas ka pa ng loob na ialay bilang pasasalamat? Mayroon akong bigay ng iyong guro na espada ng Qinghong. Ano pa ang mapapakinabangan ko sa sira mong espada? Tanggapin mo na, baka sakaling magamit mo. Hindi ka aalis? Isang hamak na sekta ng Tianxi lang yan. Bakit ako aalis? Hemp, naglalaro ka lang ng misteryo. Kapag malapit na ang kamatayan, matatakot ka rin. Hindi maganda. Nakatatandang kapatid na Jiang. Malaking problema to. Anong nangyari? Ang pinuno ng sekta, siya ay... Liner, anong nangyari sa kanya? Bubuwagin daw niya ang sekta ng espada ng Lingxiao. Ngayon, nakatanggap ako ng balita na inutusan tayong patayin ng sekta ng Tiangxi. Sekta ng Tiangxi, ang pinakamalaking kulto sa Hilagang Rehiyon. Paano nila tayo napansin? Hindi ko rin alam, pero alam ko na ang ating sekta ng espada ng Lingxiao ay hindi talaga kailanman magiging kalaban nila. Nananatili kayo sa sekta ng espada ng Lingxiao sa loob ng 1 o 2 taon o kaya ay 7 o 8 taon. Ngayong dumating ang ganitong malaking sakuna sa sekta ng espada ng Lingxiao, ayaw ko kayong madamay. Ang mga ginto at pilak na hiyas na ito, paghati-hatian ninyo. At maghanap na kayo ng ibang pagkakakitaan sa ibaba. Pinuno, paano naman po kayo? Ang sekta ng espada ng Lingxiao ang aking tahanan, kahit mamatay ako. Dito pa rin ako sa sekta ng espada ng Lingxiao mananatili. Pinuno, noong ako ay gumagala sa Hilagang Rehiyon, ay tinanggap ako ng dating pinuno. Ngayong nasa panganib ang sekta ng espada ng Lingxiao, paano ako tatakas na parang duwag? Ang disipulo ng sekta ng espada, si Zhao Hu, ay sumusumpa na ipagtatanggol ang sekta hanggang kamatayan. Tama, hindi rin kami aalis. Sumusumpa ang disipulo na ipagtatanggol ang sekta hanggang kamatayan. 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 Jiang Feng, ikaw, ano ang desisyon mo? Ang matandang tagapagtago ng espada ay nabuhay ng maalamat. Paanong nakapagturo siya ng isang walang kabuluhang tulad ni Jiang Feng?
Hayaan siyang manatili sa sekta ng espada ng Ling Xiao, hindi ba't parang naghihintay lang siya ng kamatayan? Sige na, ililigtas ko ang buhay niya at ito ay maituturing kung pagbayad sa utang na loob ko sa matandang tagapagtago ng espada. Magtago. Feng Qiangxi, bakit siya pa? Jiang Feng, ikaw, ano na? Hindi ninyo kayang kalabanin ang sekta ng Tiangxie. Jiang Feng, tao ka pa ba? Jiang Feng, tao ka pa ba? Ikaw na walang utang na loob na nakinabang sa Ling Xiao Sword Sect sa loob ng 20 taon. Ngayon na nasa matinding kapahamakan ng sekta, tatakbo ka na lang dahil kinuha mo ang pera? Tama, sayang at sobrang bait pa naman sa iyo ng dating pinuno. Huwag mo na siyang sisihin. Isang basura lang naman siyang tulad niyan. Kung mananatili siya rito, magiging pabigat lang siya. Pero itong pera, hindi mo ito karapat-dapat kunin. Hindi ninyo kaya ang Heavenly Evil Sect? Malapit nang matapos ang paghasa ko sa aking espada. Kailangan ko ng pera para mahasa ito. Anong kinalaman yan sa paghasa mo sa espada? Ang ibig mo bang sabihin, kapag nahasa mo na ang espada, kaya mo nang kalabanin ang Heavenly Evil Sect? Panaginip lang iyan. Amfe, sino ang niloloko mo? Ikaw na walang silbi, gusto mo lang kunin ang pera at tumakas. Jiang Feng, kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Pero hindi mo na kailangang magbigay ng ganyang kalidad ng palusot. Sinabi ko na sa iyo, si Jiang Feng ay walang utang na loob at hindi natututo. Ang taong tulad niya na walang kwenta, dapat matagal nang pinarusahan ng matindi. Hayaan mo na. May sariling desisyon ang bawat tao. Jiang Feng, umalis ka na. Tigilan. Shuehi Blood River? Mataas na antas ng Xuan Realm kayang sumalag ng isang atake mula kay Shuehe na nasa D-Realm. Talagang henyo ng Pacification Division. Nakakabigo lang, hindi pa nakakalusot sa D-Realm. Mas mababa pa ang cultivation kaysa sa 2 tauhan. Bakit kailangan mo pang magsayang ng oras sa walang kwenta? Malaki ang utang na loob ko sa Sword Hiding Elder. Kaya ang kanyang mga inapo, poprotektahan ko. Ako si Wei Qing. Kung dito na matatapos ang buhay ko, wala akong pagsisisi. Qing Hong, ito na siguro ang huling pagkakataon na magkasama tayong lalaban. Dare mo akong hamunin sa harapan ko? Kahanga-hanga ang tapang mo. Kung gayon, mamatay ka na. Antas ng langit, ang 4 na antas. Langit, lupa, kadiliman at dilaw. Ikaw pala ang pinakamataas na antas ng langit. Parang insekto ka lang? Dugo ng ilog? Sa iyo ko na ipinasa. Hahaha. Gustong gusto ko kayong mga henyo. Namamatay sa kamay ko. Sana, ang espadang ito ay magamit ko. Napakalakas ng intensyon ng espada. Iyon ang espadang iyon. Ang bilis mo namang ginamit ito? Isang basurang bakal na espada ang ibinigay mo, pero naisip mo pa rin gawin iyon. Kunin mo na. Baka kailanganin mo. Interesado ako? Yun ba ang espada? Sayang lang. Ang gumagamit nito ay isang nasa Xuan Realm lamang.
Jiang Feng, bakit hindi ka pa umaalis? May problema ba, Linar? Malapit nang dumating ang mga tao ng Tianxie Sect. Kung magtatagal ka pa sa Lingxiao Sword Sect, mapapahamak ka. Umalis ka na agad. Sabi ko na, hindi nyo kakayanin ang Tian Xie Sect. Ano pa ang kunwari mo dito? Hindi namin kakayanin ang Tianxie Sect. Kailangan mo pa bang ulitin ng paulit-ulit? Kung hindi namin, ibig sabihin ba, ikaw ang kakayanin? Jiang Feng, huwag ka nang magpanggap na malakas. Iba na ang sitwasyon ngayon. Malakas ang Tianxie Sect. Hindi ka namin mapoprotektahan. Kung hindi ka aalis, mamamatay ka. Kung umalis ako, paano ka naman? Ang Lingxiao Sword Sect ay ipinagkatiwala sa atin ng Ama hanggat mayroon ang sekta. May tao. Kung mawawala ang sekta, mamamatay ang tao. Naiintindihan ko. Ikaw, Talagang matikas ang ulo mo. Personal na nagpunta ang pinuno ng sekta para paalisin ka. Pero nagmamalaki ka pa rin dito. Jiang Feng, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo ngayon? Mula nang mawala ang guro, parang baliw ka. Buong araw ay nagpapakinis ng espada. Bakit mo ba ito ginagawa? Ipagsasanggalan ko ang Lingxiao Sword Sect, pati ikaw. Ipagsasanggalan din kita. Ikaw lang? Ni hindi mo nga mapakinis ng maayos ang espada. Ano ang gagamitin mo para protektahan? Ang matigas mong bibig? Hahaha. Dito pala. Kayo nagtatago? Sekta ng masamang espiritu. Bakit ninyo kami ginugulo? Ang sekta ng Lingxiao? Ginugulo? Ayaw namin kayong guluhin. Ibigay nyo lang ang tabak na iniwan ni matandang tago-tabak sa inyong sekta ng Lingxiao at aalis na kami agad. Anong tabak? Si matandang tago-tabak ay wala namang iniwang tabak sa amin. Hindi nag-iwan sa inyo? Huwag. Feng Qianxi, ikaw. Hahaha. Maliit na babae? Hindi ako nagbibiro sa iyo. Hindi ibigay? Maaari rin. Papatayin ko kayong lahat isa-isa at hahanapin ko na lang ang sarili ko. Pinuno, handa kaming ipagtanggol ang sekta ng Lingxiao hanggang kamatayan. Ipagtanggol ang sekta ng Lingxiao hanggang kamatayan. Hahaha. Nakakaantig, nakapatiran. Ikaw. Ikaw. Anong ikaw ang sinasabi mo? Ako si Feng Qianxi. Feng Qianxi, ang tuktok ng mundo sa hilagang rehiyon, ang pinakamalakas na hari. Hehehe. Mabuti at alam ninyo. Talaga bang iniisip ninyo na may silbi ang marami? Ang mga tao ninyo sa akin ay parang langgam lamang. Mayroon pa palang isang walang kuwentang tagahasa ng tabak dito. Isa lamang siyang tagahasa ng tabak. Wala siyang kinalaman dito. Pakawalan mo siya. Ang tabak na ito, ikaw ang gumawa, di ba? Anong ginawa ninyo kay Wei Qing? Hahaha. Hulaan mo. Wait, Axia. Dali, ibababa muna siya. Pumatay siya ng 13 alagad ko at isang tagapagtanggol. Gamit lang ang espadang ito. Sabihin mo, itong espadang ito, sa iyo ba ito? Kahit na sa akin, ano ngayon? Sino ka ba talaga? Isang hamak na tagapaghasa ng espada ng Lingxiao Sword Sect, makakagawa ng ganitong uri ng sandata. Tama nga, ang Elder Kang Jian nag-iwan ng kayamanan sa Lingxiao Sect ninyo. Uulitin ko. Ang espadang kayamanan ng Elder Kang Jian, nasaan yon? Ang Lingxiao Sword Sect ay walang espadang sinasabi mo. Tama, kahit na mayroon, hindi namin ibibigay sa isang katulad mong masamang tao. Naghahanap ka ng kamatayan. Feng Qianxi. Bilang isang makapangyarihang Heaven Realm na nasa rurok ng mundo, anong karangalan ang pumatay sa mga nakababata? May punto ka rin dyan. Matagal ko nang nabalitaan na maganda ang sining ng pag-iespada ng Lingxiao Sword Sect ninyo. At matagal ko na rin gustong subukan ito. Halika, makipaglaban kayo sa isa sa aking mga tauhan. Kung manalo kayo, pag-iisipan kong hayaan na kayong umalis. Talaga bang tuparin mo ang salita mo? Ako ang lalaban. Senior brother, kahit na manalo ka sa kanya, hindi pa rin niya tayo patatawarin. Hahaha, matalino, pero may pagpipilian pa ba kayo? Kung manalo ako, may kaunting pag-asa pa. Mas mabuti ito kaysa panoorin na lang na patayin ng mga kasamahan namin. Lingxiao Sword Sect, Jiao Wen, tinatanggap ko ang hamon.
sekta ng Ling Xiaojian. Zhao Wen, tatanggapin ang hamon. Kuya, ayos ka lang ba? Talo na kayo? Ibigay nyo na agad ang sandata ng nakatagong espada na matanda. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip. Nagibain ang inyong sekta ng Ling Xiaojian. Feng Qianxi, uulitin ko. Wala kaming tinatagong anumang walang kapantay na sandata dito sa sekta ng Ling Xiaojian na sinasabi mo. Nagpapanggap pa rin kayong walang alam? Kung gayon, isa-isa kong papatayin ang mga kasamahan ninyo. Tingnan natin kung maalala mo. Subukan mo. Teka. Siya. Ang kaisa-isang disipulo ng nakatagong espada na matanda. Hindi namin alam ang tungkol sa espada, pero hindi ibig sabihin na hindi niya rin alam. Kung hindi, hindi siya mananatili sa ating sekta ng Ling Xiaojian sa loob ng 20 taon. Xiaoran, bakit mo isinasangkot si Jiang Feng? Pinuno, siya na lang ngayon ang tanging makakaalam sa sikreto ng nakatagong espada na matanda. Wala na kaming iba pang pagpipilian. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng ating sekta. Gusto mo ba? Talagang makita na mawasak ang ating sekta ng Ling Xiaojian? Oho! Kaya ikaw pala ang disipulo ng nakatagong espada na matanda. At kung ako nga, Ha? Hindi ko inakala noon ang isang dakilang bayani ng mundo ng martial arts na nakatagong espada na matanda ay mayroon palang ganitong inutil na disipulo na naghahasa lang ng espada. Itong espadang ito, siguradong matagal mo nang hinahasa, ano? Pero sa harap ko, isa lang itong lumang bakal. Bilisan mo? Ang sandata ng iyong guro, nasaan iyon? Hindi ka magsasalita? Feng Qianxi. Hindi pa tapos ang laban ng ating dalawang pamilya. Bakit? Gusto niyo pa rin lumaban? Mayroon pa ba kayong ipapalit? Ako na. Sinabi niya na matagal mo nang hinahasa itong espada. Pero alam kong 10 segundo pa lang ang nakalipas mula nang hinasa mo ito para magkaroon ng ganitong nakakatakot na sining ng espada. Jiang Feng, gaano ka ba talaga kalakas? Pinuno. Ang kaliwat ka ng tagapagtanggol ni Feng Qianxi. Ang lakas ay lumagpas na sa antas ng lupa at kahit ako ay hindi makakatapat sa kanila. Tiyak na matatalo ang pinuno. Hindi ka pa ba aaksyon? Napakabait sa iyo ni Lin Er. Talaga bang ganyan? Kakawalang puso? At papanoorin mo na lang siyang mamatay? Ginoong Wei? Walang silbi ang makipag-usap pa sa ganyang uri ng taong walang hiya. Napakabuti sa kanya ng pinuno pero niwala siyang lakas ng loob na umutot man lang. Pinuno. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wala kang martial arts. Umalis ka na. Hindi mo sila kalaban. Ikaw, sa wakas kumilos ka na? Ha. Ang walang kuwentang disipulo ng matandang tagatago ng espada, nakakatuwa talaga. Xuanming, pinapayagan kitang maglaro kasama siya ng 2 rounds. Huwag mo lang siyang patayin. Hehehe. Sige. Kuya Jiang Feng, umalis ka na. Hindi mo talaga sila kalaban. Ang lahi ng Hidden Sword, naghasa ng espada habang buhay para lang protektahan ang isang tao, at ang taong poprotektahan ko ay ikaw? Kuya Jiang Feng. Hahaha. Isang walang kuwenta. Karapat-dapat bang magsalita tungkol sa pagpoprotekta? Ikaw. Sinasabi ko sa iyo, wala kang mapoprotektahan ngayon. Jiang Feng, ano ang kunwari mong ginagawa? Bumalik ka na. Jiang Feng, hindi ko talaga alam kung ano ang kunwari mong ginagawa. Mayroon ka bang kakayahan para dyan? Kung ginugol mo itong enerhiya sa pagpapaimbabaw, mas mabuti pang ibigay mo na agad ang sagradong espada ng guro mo. Tama. Ibigay mo na ang espada. Kuya Feng, alam ko na ang intensyon mo, pero hindi mo sila kalaban. Ha. Jiang Feng, hindi ba? Maging ang taong pinoprotektahan mo ay hindi naniniwala sa iyo. Paano kung ganito, sumuko ka sa akin? At sa hinaharap ay igagawa mo ako ng mga espada at ibigay mo na ang kayamanan na espada ng matandang tagatago ng espada. Baka ako'y maawa sa iyo? Kung hindi, mamaya ay magpapatayan ako. Sino pa ang kaya mong protektahan?
Feng Qiangshi, ang espadang hinahanap mo na. Iniwan ng guro ko. Alam ko kung nasaan. Ano? Nasaan? Sabihin mo na sa akin. Kapag sinabi mo sa akin, maaari kitang bigyan ng buhay. Ako iyon. Ako nga. Ahaha, ang angkan ng Hidden Sword ay nagtatago ng espada habang buhay, mahinhin ang karakter, ngunit sa tingin ko ay hindi naman ganyan. Hindi ba't puro ka lang kalokohan? Sinasabi mo bang itong sirang espada na sinira ko ngayon lang, ang banal na espada na hinahanap ko? Ang angkan ng Hidden Sword ay nagtago ng espada sa loob ng 10 taon at basura lang ang naisatago mo? Wei Ching, kunin mo ang aking espada. Iyong sirang espada? Iyon mismo, ibigay mo sa akin. Kinalawang na espada? Jiang Feng, talaga bang ginagawa mo akong tanga? At kinalawang na espada pa ang ginamit mo para lokohin ako? Dahil ayaw mong maging tapat? Mamaya kapag tinumba ko ang sektang espada ng Ling Xiao, pagkatapos ay babalikan ko ang lugar na ito at hahalukayin ko ang lahat, makikita ko pa rin ang gusto kong makita. Xuanming, simulan mo na. Sa kalasingan, nakita ang anino ng espada. Ang kaluluwa ng bayani ay malayang naglilibot. Paano nangyari yan? Ito lang ang kinalawang na espadang tinatago mo? Ang sekte ng Ling Xiao, ipagtatanggol ko. Hahaha, ikaw lang, wag mong kalimutan, wala kang nikatiting na kasanayan sa martial arts. Tama. Noong pinatay ng matandang tagapagtago ng espada, si Haring Beiliang sa isang hiwa, bukod sa pagtatago ng espada, isa na siyang kilalang eskrimador sa mundo ng martial arts. At ikaw, isang manggagawang bakal na walang kuwenta. Kung kaya ko o hindi, malalaman natin kung susubukan. Matigas ang ulo. Xuanming, sumugod. Jiang Feng, ikaw. Huwag kang mag-alala, tumayo ka sa likuran. Opo. Naglalambingan pa rin? Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ako naniniwala kung gaano kahusay ang linya ng tagapagtago ng espada. Ikaw na basura na walang kultibasyon, paano mo ako matatalo? Kapag ang hawak kong espada ay sapat na matalim, mahalaga pa ba ang kultibasyon ko? Hemp, titingnan ko kung gaano katulis ang espada mo. Aba, ang ganda ng espada. Nanalo? Nanalo siya. Wala kang kwenta. Nanalo kami. Sinabi mo na pakakawalan mo. Kami basta manalo kami. Hahaha. Sinabi ko nga, pag-iisipan kong pakawalan kayo. Ngayon, nakapag-isip na ako. Ngayong araw, wala ni isa sa inyo ang makakatakas ng buhay. Kayo, mauna na kayong bantayan ang sekta. Kuya Jiang. Dali. Sumunod. Feng Qiangshi, pinapayuhan kitang paatrasin mo na ang mga tauhan. Amo ng maaga, kung hindi, walang pinipili ang espada. Jiang Feng, binabawi ko ang sinabi ko noon na wala kang silbi. Hindi ko inakala na umabot ka sa ganitong antas sa sining ng Zhangjian. Pero ano ang silbi niyan? Ang inyong angkan ng Zhangjian ay gumagamit ng kanilang dugo at kakayahan para alagaan ang kanilang espada ng buhay. Kapag buhay ang espada, buhay rin ang may-ari. Kapag nawasak ang espada, patay rin ang may-ari. Ha. Bukod pa rito, sa bawat paggamit mo ng espada ng buhay, nawawalan ka ng dugo at kakayahan, hindi ba? Paano mo nalaman? Dahil namatay ang hari ng Beiliang sa kamay ni matandang Zhangjian, natural lang na maraming tao ang magsuri sa kahinaan ng inyong angkan ng Zhangjian. Tutal, ayaw din nilang mamatay sa ilalim ng iyong espada. Pahulaan mo ako. Si matandang Zhangjian, nang pinaslang niya ang hari ng Beiliang, ginamit niya ang pangatlong galaw ng espada ng buhay. At ikaw, 3 galaw lang din ang kaya mong gamitin, hindi ba? Hahaha.
Tama nga ang hula ko. 3 galaw lang ang kaya mong gamitin. Kagagamit mo lang ng 1 galaw, may 2 pang natitira. Kapag nagamit mo na ang 2, mamamatay ka. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Kuya Jiangfeng, totoo ba ang sinabi niya? Totoo ang sinabi niya. Ayon sa pagkakakilala ng Town Guardianship sa Hidden Sword lineage, halos pareho lang ito sa sinabi niya. Kuya Jiangfeng, talaga bang kapag naglabas ka ng 3 espada, mamamatay ka? Kung gayon, itigil mo na agad. Hindi kita papayagang lumabas. Mamamatay ka. Jiang Feng, naabisuhan ko na ang Town Guardianship kanina. Malapit na silang magpadala ng tao. Makikita natin kung sa oras na iyon, ang Heavenly Evil Sect pa ay maglalakas loob pa na umatake sa inyo sa harap ng korte. Ang kabaitan ninyo ay lubos kong pinasasalamatan. Ngunit natatakot ako na siya ay hindi ako papayagang makamit ang aking nais. Ang mag-alaga ng isang espada habang buhay, ngunit makalabas lamang ng 3 atake. Ang Hidden Sword lineage ninyo ay tunay na kalunos-lunos. Gumugol ng maraming taon sa pag-aalaga ng isang espada at tinawag na inutil sa loob ng maraming taon. Sulit ba? Itinago ko ang aking espada para sa taong mahal ko? Bakit hindi ito sulit? Jiangfeng, Hahaha, pagkatapos ng 3 atake, ikaw ay mamamatay, ngunit hindi ka nila maaalala. Ang taong mahal mo ay magpapakasal din sa iba. Ang ganoong bagay, may kabuluhan ba? Mas mabuti pang sumuko ka sa akin at tulungan mo akong hanapin ang banal na espada. Ang yaman ng mundo at kababaihan ay madaling makukuha. Sige. Matigas ang ulo, ang huli mong 2 atake, gusto kong makita kung ang aking pangmundong rurok na antas ay matatanggap ito. Ang rurok ng makamundong kalangitan, siya iyon, kailangan lang niya ng isang saglit at nawalan na ako ng kakayahang lumaban. Ang paglinang ng mandirigma ay nahahati sa 4 na antas. Langit, lupa, itim, at dilaw. Ang agwat sa pagitan ng bawat antas ay napakalaki. Ang itim at dilaw ay sapat na para maging isang dakilang bayani. Kapag nakapasok sa antas ng lupa, maaari na siyang magsimula ng sarili niyang sekta. At ang antas ng kalangitan, sa buong hilagang rehiyon, hindi hihigit sa bilang ng 5 daliri, iyan ang tunay na rurok ng sangkatauhan. At para sa antas ng kalangitan, may isa pang kasabihan, nasa ilalim ng antas ng kalangitan ay mga insekto lamang. Oh, anong antas ang Haring Beiliang? Natural, nasa antas ng kalangitan, at ang rurok pa ng antas ng kalangitan, o baka ay maging ang maalamat na Land Immortal Realm. Paano namatay ang Haring Beiliang? Natural lang, ikaw. Mas malakas ang Haring Beiliang kaysa sa iyo, pero pinatay lang siya ng aking guro sa isang saksak ng espada. Sino ka para maging ganyan? Noon, ang matandang Kang Jian ay mayroon ng hindi pangkaraniwang kasanayan sa espada, ngunit ang batang ito walang kasanayan sa martial arts, imposibleng maging kasing lakas ng matandang Chang Jian. Kung gayon, magpakita na tayo ng tunay na kasanayan. Kung susubukan mong lumaban at mamatay ka, huwag mong sisihin ang iba. Ang Hidden Sword faction, hindi naman ganoon kagaling. Talaga? Ano? Paano nangyari yan? Sige! May isa pa akong galaw. Isa pang galaw at mamamatay ka na. Hindi ako naniniwala na maglalakas loob ka pang umatake. Gusto mo subukan? Jiangfeng, kung sasabihin mo lang sa akin kung nasaan ang espada na iniwan ng Hidden Sword Elder, aalis agad ako at hindi ko na kayo guguluhin. Sinabi ko na, ang banal na espada na iniwan ng guro ay ako. Ikaw. Hindi ka ba talaga natatakot na patayin kita? Mayroon pa akong 10,000 mga disipulo ng Tianxi Sect. Kahit papagurin lang, kaya pa rin kitang ubusin hanggang mamatay ka. Kahit mamatay man ako, uunahin ko munang kunin ang iyong ulo. Sige. Maaaring ako ang talo ngayon, pero magkikita pa tayo sa hinaharap. Jiangfeng, nanalo ka. Sinabi ko na, ipagtatanggol ko ang Lingxiao Immortal Sect para sa iyo. Mag-ingat. Panoorin mo ang taong mahal mo, mamamatay na. Huwag, huli na. Jiangfeng, mamamatay ka. Depensa.
Sumunod. Hahaha. Nakalabas na ang huling atake. Patay ka na, bata. Hahaha. Sabi mo ikaw ang sandata na iniwan ng matandang taguan ng espada? Isang basura na 3 beses lang makakabunot, karapat dapat bang tawaging mahal na espada? Hahaha. Tiyak na may tinatago ka. Hahayaan ko muna kayo ngayon? Pero itong paghihiganti sa naputol na braso kapag gumaling na ako, babalikan ko kayo para magbayad ng husto. Sa oras na iyon, babalingkatarin ko ang inyong sekte na ang nagliliwanag na espada, sisiguraduhin kong babaliktarin ko ang buong lugar. Hindi ako naniniwala na hindi ko mahahanap ang gusto ko. Hump! Jiang Feng? Ayos ka lang ba? Kukunin ko ang iyong espada. Jiang Feng. Ito, ang iyong esensyal na espada. Salamat. Jiang Feng. Jiang Feng. Jiang Feng. Talaga bang hindi pa rin sapat? Jiang Feng? Ipadalaan mo siya agad sa kwarto ko. Nasaan ako? Liner? Kuya Jiang Feng. Gising ka na. Kuya Jiang Feng. Mamamatay ka na ba? Nakakapagtaka? Sinabi ng master na ang aming linya kapag inilabas na ang birth sword pagkatapos ng 3 hampas, ubos na ang lakas at espiritu, siguradong mamamatay dahil sa pagkaubos ng buhay. Bakit? Pakiramdam ko ay punong-puno ako ng lakas? Liner? Pakinggan mo ako, pakiramdam ko. Sinabi na sa akin ni Ate Wei Ching. Ang birth sword mo, wala nang ni isang espada. Malapit ka nang. Kuya Jiang Feng, hindi pa ako nakakasal sa iyo. Huwag ka munang mamatay. Sige na, hindi mo ba sinabi? Napoprotektahan mo ako habang buhay? Linar? Ikaw. Kuya Jiang Feng, sinabi mong papakasalan mo ako, pero naghihintay ako. Pero patuloy kang humahasa ng espada. Ngayon naman, Liner? Sa totoo lang, hindi ako siguro. Yilin, ikaw. Paumanhin, nakakaistorbo ako. Hindi ka talaga mapagkakaila na kabilang ka sa angka ng Zhangjian. Pinuri mo pa rin sila kahit malapit na ang kamatayan. Pasensya na. Ikaw pa rin ang nagligtas sa akin sa huli. Ayos lang, marami ka rin naitulong sa akin. Hindi maaari. Parami ng parami ang utang na loob ko sa inyong angkan ng Zhangjian. May hiling ka pa ba? Maaari mo akong sabihan? Susubukan kong tuparin iyon. Sa nalalabing oras, na makasama si Liner, ay sapat na. Jiang Feng, mukhang hindi na magtatagal ang oras mo. Ayon sa tala ng Gen Fusi, kabilang sa inyong angkan ng Zhangjian, iilang tao lang ang nabubuhay pa ng 1 o 2 araw matapos gamitin ang kanilang espada, pero walang umabot sa 2 araw. 2 araw ka nang walang malay, isang himala na ang nagising ka pa. Huwag mong isipin na normal siya ngayon. Baka ito ay huling sigla ng apoy. Maaaring pagkatapos ng gabing ito, siya ay... Ang totoo, ako ay... Magkaanak kayo. Habang narito pa si Jiang Feng, sasabihin ko sa inyo, mayroon akong lihim na pamamaraan mula sa Gen Fusi. Siguradong 1 beses lang tatama na. Sa hinaharap, ang utang na loob ko sa inyong angkan ng Zhangjian ay mababayaran ko sa inyong anak. Ngayon pa talaga natin pag-uusapan ito, hindi ba ito ay medyo... Aray, bakit kailangan pang maging formal ng mga taong ito ng Jianghu? Tsaka ginawa nyo na iyon. Kanina hindi ba? Isa pa, Yilin, hindi ba gusto mo siya? Sige na, lumabas ka na. Jiang Feng, kapag namatay ka, ako, si Wei Ching, tutuparin ko ang pangako. Liner, gusto kong mag-isa, muna at magpahinga. Mamamatay na ba talaga ako? Pero sa tingin ko, ang katawan ko, wala namang problema.
Ngunit sinabi ng aking guro na tanging ang paglilinang lamang sa 3 espada ng ninuno ang makapagbibigay ng walang hanggang kaligayahan. Pero wala naman akong 3 espada. Hayaan na, sige na, bukas na lang ulit. Ate Wei Ching, iyong sinasabi mong lihim na pamamaraan? Sige, hayaan na, bukas na lang ulit. Tulungan na kita. Leaner. Ay, wag na. Kuya Jiang Feng, malubha ang sugat mo, ang maliliit na bagay, na ito ay ipaubaya mo na sa akin. Isa pa, noong bata pa tayo, madalas tayong magkatabi matulog. Bakit ka pa nahihiya? Aray. Pero ngayon, hindi na tayo bata. Nakababatang kapatid. Liner, nahubad ko na ang damit ko, magpapahinga na ako, lumabas ka na. Linar, ikaw? Anong gagawin mo? Sa tingin ko tama si Ate Wei Ching. Kuya Jiang Feng, kung sakaling wala ka na bukas, handa akong ibigay ang sarili ko sa'yo. Liner? Lina! Si Jiang Feng, namatay para sa ating Lingxiao Sword Sect. Lahat ng disipulo ng Lingxiao Sword Sect, para kay Jiang Feng, magluluksa. Paalam, Kuya Jiang. Paalam, Kuya Jiang. Paalam, Kuya Jiang. Hindi. Hindi pa ako patay. Sa buhay na ito, isa na akong babae ni Jiang Feng. Ako, si Xiang Yilin, ay sumusumpa. Mananatili akong biyuda at hindi na mag-aasawa pa. Ito, May multo. May multo. Multo. Multo, multo. May multo. May multo. May multo. May multo. May multo. Multo. Liner, sa tingin ko hindi pa ako patay. Lina, sa tingin ko buhay pa ako. Kakaiba. Ang pulso mo ay normal o sa madaling sabi, mas malakas pa kaysa sa iba? kung ganun, Kuya Jiang Feng, hindi na ba siya mamamatay? Oo. Ngunit ano ba talaga ang nangyari dito? Hayaan na, mabutit wala kang anuman. Jiang Feng, dahil ayos ka na, bababa na ako sa tanggapan ng pagpapatahimik. Kapag may balita mula sa sektang masama, ipagbibigay alam ko sa'yo. Kuya Jiang, mabuti at wala kang anuman. Pinuno, sa tingin ko, ang sektang masama, tiyak na babalik upang pumatay. Noong huli, kaming mga disipulo, maraming namatay at nasugatan. Kung babalik sila ngayon, baka mas lalo tayong... Kahit na kayang pakilusin ni Ate Wei Ching ang tanggapan ng pagpapatahimik, hindi sila mananatili dito dahil hindi naman dumating ang mga tao ng sektang masama. Jiang Feng, ano ang tingin mo? Ako? Pinuno. Pinuno. Bumalik na ang pinuno, bumalik na. Sino ang bumalik? Huwag kang magmadali. Dahan-dahan kang magsalita. Bumalik na ang iyong kuya. Kuya, dali. Dalhin mo ako sa kanya. Hindi na kailangan. Hindi naman ako naliligaw. Kuya, hindi ba't naglalakbay ka noong 4 na taon na ang nakalipas? Bakit ka bumalik? Nangyari ang ganito kalaking problema sa sekta. Hindi ba ako dapat bumalik? Oo nga, kuya. Malaking tulong si Jiang Feng ngayon dahil siya ang nagtanggol sa sekta ng espada ng nag-iisang langit natin. Kuya, huwag mo na siyang pasalamatan agad. Magkasama kaming lumaki. Jiang Feng, gusto kong umalis ka sa sekta ng espada ng nag-iisang langit. Jiang Feng, gusto kong umalis ka sa sekta ng Lingxiao. Kuya,
Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba ako pinakikinggan? Dahil iyan kay Jiang Feng. Dahil sa kanya! Bakit hindi mo sabing lahat ng ito ay dahil sa kanya? Kuya, ikaw? Mula nang dumating sila ng guro niya sa sekta, dumating si Haring Bailey ang nasugatan si Itay noon at namatay 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, dinamay mo na naman ang sektang Tiangxi dito at muntik ka nang mapahamak. Sabihin mo sa akin, hindi ba dahil sa kanila ang lahat ng ito? Pero, Anong pero? Sasabihin mo ba na para sa iyo, ginamit niya ang kanyang sariling espada? Tama ba? Kung ganoon, sabihin mo sa akin, bakit nakatayo pa rin siya dito? Ang angkan ng Zhang Jian, kapag ginamit ang sariling espada, tiyak na mamatay. Alam ito ng buong mundo ng martial arts. Bakit buhay pa rin siya? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Sa tingin ko, ang ginamit mo ay hindi ang iyong sariling espada, kundi ang banal na espada na iniwan ng iyong guro. Kaya ka nakatayo dito ng walang problema. Ngayon, ginamit mo ang banal na espada at nakakuha ka pa ng magandang reputasyon. Kung hindi makita ng sektang Tiangxi ang bagay na yon, lahat kami sa sekto ng Lingzhou ay idadamay mo. Si Jiang Feng, ganito pala siyang klaseng tao. Oo nga. Kami ba ay pinagtatakpan si Jiang Feng? O kami ang napapasama? tumahimik kayo. Kuya, halatang nagpapalusot ka lang. At saka, kung iyon lang ang dahilan, bakit ano ngayon? Kung ganon, palalayasin mo si Jiang Feng. Ano pa ang mapapakinabangan natin dyan? Sa pamamagitan ng pagputol ng ugnayan sa kanya, natural lang na mapaprotektahan ko ang sekta. Ano ang gagamitin mo para protektahan ito? Sa kasalukuyan, nasa rurok ako ng antas na Diyos, malapit nang makarating sa Sky Realm. Ano? Si Senior Brother Xiang ay malapit nang makarating sa Sky Realm. Kung si Senior Brother Xiang ay makakarating sa Sky Realm, kung gayon ang Heavenly Evil Sect ay mag-aatubili na ba sa atin? Kakulangan sa ki at dugo, magulo at marumi ang esensyal na dugo. Gagamitin mo ba ang iyong bibig para makarating sa Sky Realm? Kakulangan ng vital energy, magulo ang esensiya ng dugo. Sa bibig mo ba dinaan para makaabot sa Heaven Realm? May cultivation base ka ba? Para punahin mo si Kuya Xiang. Kuya Xiang, hindi mo siya kailangang pansinin. Huwag mong hayaang maapektuhan niya ang iyong kalagayan. Jiang Feng, sasabihin ko sa iyo, huwag mong isipin na dahil niligtas mo kami minsan, pwede ka nang magsalita ng kung ano-ano dito. Maganda ang paningin mo, mukhang minamaliit pa kita. Sa tagal kong nagpapanday, matalas pa rin ang paningin ko. Tama, ang rurok ko sa Earth Realm ay pinabilis lang ng elixir. Mahirap akong makapasok sa Heaven Realm. Ano? Talagang nasabi niya ang totoo? Pero ano ngayon? Ngayon ba ang pagkakataon mong magsalita? Huwag mong kalimutan. Ginamit mo ang banal na espada ng guro mo. Ngayon isa, kalang basura na walang cultivation. Kakaiba? Bakit bigla akong ang gumaan ng ganito? Akala ko handa kang mamatay para iligtas kami. Hindi ko inaasahan na nagbigay ka lang ng hindi mo ari. Pwe, ngayon gusto mo pa kaming magdusa para sa iyo? Huwag mong asahan. Palabasin siya. Palabasin siya, palabasin siya, palabasin siya, palabasin siya, palabasin siya. Kuya, kung hindi ka makakapag-promote sa Heaven Class, ano ang silbi ng ginagawa mo? Sino nagsabing hindi ako makakapag-breakthrough sa Heaven Realm? Sinabi ko ito, natural lang na may paraan ako. Anong paraan? Hindi ka na rin bata. Bumalik ako ngayon para asikasuhin ang kasal mo. Kasal? Kuya, anong ibig mong sabihin? Inayos na ng kuya mo. Ang lalaki ay ang batang pinuno ng Hong Lianmen. Kapag pinakasalan mo siya, ikaw, Xiaolin, habang buhay, ay siguradong hindi na kailangan mag-alala sa pagkain at damit. Ha? Hong Lianmen? Hindi ba yan ang pinakamayaman na sekta sa ating hilagang rehiyon? Kuya Xiang, nakipag-ugnayan pala sa kanila. Ayoko magpakasal. May mahal na akong iba. Xiaolin, noong bata pa tayo. Okay lang ang magbiro. Bakit ngayong malaki ka na ay wala ka pa rin pag-unawa? Ano ba siya? Mahihigitan ba niya kahit ang isang daliri ng batang pinuno ng Hong Lianmen? Mahal ko si Jiang Feng, hindi ako magpapakasal sa batang pinuno ng Hong Lianmen na sinasabi mo. Wala na si tatay. Ang nakakatandang kapatid ay parang ama. Xiaolin, ngayon, hindi mo na rin ba susundin ang sinasabi ng kuya mo? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Napag-usapan na namin ng Hong Lianmen. Basta makipag-ugnayan tayo sa kasal, hindi lang nila tayo tutulungan para ipagtanggol laban sa Tianxizong, kundi bibigyan din nila ako ng isang Red Lotus 9 Revolution Spill para tulungan ako mag-breakthrough sa aking cultivation. At ang lahat ng ito, kailangan mo lang pakasalan ang batang pinuno ng Hong Lianmen. Napakadali lang. Alam ng buong hilagang rehiyon na ang batang pinuno ng Hong Lianmen ay mahalay at walang prinsipyo at babaero.
Ipapasaasawa mo si Liner sa ganoong uri ng tao. Ipinapakasal mo ba ang kapatid mo? O binibenta mo ang kapatid mo? Ngayon, oras mo na ba magsalita? Si Xiaolin ang tinatanong ko, hindi ikaw. Ayoko magpakasal. Xiaolin, hindi natin kayang ipagtanggol ang sarili natin laban sa Tiang Shizong ngayon. Basta't handa kang magpakasal sa batang pinuno ng Honglian Men, pwede ko silang papaniwalaan na umaksyon para iligtas ang buhay ni Jiang Feng. Oh, baka naman, hayaan mo na lang na mapatay si Jiang Feng ng Tiang Shizong nang nakita mo. Liner, kahit mamatay pa ako, huwag kang magpapakasal sa ganoong tao, huwag mo siyang sang-ayunan. Ang ingay mo, dalhin niyo siya pababa. Jiang Feng. Liner? Liner? Kuya, pumapayag na ako. Nakakainis. Liner! Bakit? Hindi ako nasaktan? Kami na nasa angkan ng nakatagong espada, maliban sa aming tagapagtatag na gumamit ng 3 espada upang simulan ang angkan, ang lahat ng natitirang tagapagmana ay nagtatago ng kanilang espada habang buhay, at kapag nilabas ang espada, mamamatay. Fenger, ang iyong talento ay wala pa akong nakita. Umaasa ako na maabot mo ang kalagayan ng aming tagapagtatag. Sinabi ng guro, ang tagapagtatag ay nakapag-practice ng 3 espada gamit ang teknik ng nakatagong espada. Sa wakas, kapag nilabas ang espada, maaaring maiwasan ang kamatayan. Ngunit isa lang ang aking espada? Paano ko pag-uusapan ng 3 espada? Ito ay... Kuya Jiang, masamang balita, ang pangkat ng Pulang Lotus ay dumating. Sakto ang dating nila. Para sa iyo. Ito. Diyos ko. Wang Xiao, ito po ang aking kapatid na babae. May malinis at mabuting kalooban. Kapag siya po ay nagpakasal, siguradong siya ay magiging isang mabuting asawa at ina. Hindi masama. Maganda ang katawan at maganda rin ang mukha. Gustong-gusto siya ng young master na ito. Bakit ka nakatunganga? Bilis! Batiin mo na si Wang Xiao. Huwag na. Gusto ko ang ekspresyon niyang ito. Sa tuwing naiisip kong magkakaroon siya ng ganitong mukha sa kama, ako'y nai-excite. Wang Xiao, ang bagay na ipinangako ninyo sa amin kanina. Ayan, huwag kang mag-alala. Hindi ba tungkol lang yan sa sekta ng masasamang espiritu? Pagdating ng panahon, ang pintuan ng Pulang Lotus ay gagastos ng malaki, uupa ng ilang mahuhusay na masters, at tutulungan kayong harangin sila. Ayan, kung gayon. Nagpapasalamat na ako ng maaga kay Wang Xiao. Ngunit, ang kapatid mong ito, isa siyang babae, bakit siya magiging pinuno ng sekta? Ay. Anong ibig mong sabihin? Kapag ikinasal ka na sa akin, huwag ka nang maging pinuno ng sekta. Lumipat ka sa pintuan ng Pulang Lotus at magsilbi ka sa akin ng maayos. Ang babae ay dapat gumawa ng mga bagay na angkop sa babae. Ang pakikipaglaban at pagpatay ay hindi nararapat. Ang mga bagay na iyan, ibigay mo na lang sa lalaki mo. Hindi ito. Wang Xiao, huwag po kayong magalit. Ang aking kapatid ay kabilang din sa mundo ng Jianghu noon. Kaya't medyo may init ng ulo, normal lang po yan. Mabuti. Mayabang ka? Gusto ko ang mga mayayabang. Masarap sakyan. Hindi mo na magagawa yan, ha? Doon ka sa bahay mga anak, mag-aalaga ng bata. Iyan ang tungkulin mo. Hay, saka pala, ako lang ang nag-iisang anak ng pamilya Wang. Gusto ng mga magulang ko na magkaroon ako ng 5 anak. Nagkataon, sanay ka ring makipaglaban. Kung ganoon, ang katawan mo, kakayanin, di ba? Ikaw. Ang gusto mo pala ay manganak? Kung gusto mo talaga ng maraming anak, bakit di ka na lang humanap ng matandang inahing baboy? Sa isang panganganak, 8 agad ang kaya niya. Ikaw pala ang young master ng sekta ng Pulang Lotus? Alagang hindi mo masisisi ang iyong reputasyon. Basura ka. Sino ka ba sa tingin mo? Ha? At naglakas loob ka pang maging walang galang sa akin? Siyang Tiangge. Ang inyong sekta ay talagang nakakagulat. Kahit sino lang na disipulo ay nangangahas na magtapak-tapak sa akin. Wang Xiao, kumalma po. Wang Xiao, kumalma po. Hindi namin siya disipulo. Siya ay sa aming Ling Xiao Jianzong, isa lamang na tagahasa ng espada. Kaya pala isa lang siyang basurero. Akala ko hindi mo ako gusto? At palihim kang naghanap ng taong magpapahiya sa akin. Wag po. Dahil isa lang siyang tagahasa ng espada, madali lang iyon.
Xiang Tiangge, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, ang inyong Ling Xiao Jianzong, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait sa iyo. Huwag po kayo mag-alala, Wang Xiao. Bibigyan ko po kayo ng isang sagot na ikasisiyahan ninyo. Sige, hinihintay ko. Naglakas loob kang maging bastos kay Wang Xiao. Lumuhod ka. Lumuhod? Xiang Tiangge? Kung gusto mong maging alipin para sa iba, huwag mo akong isama. Bukod pa rito, itong amo na pinili mo ay wala ring kwenta. Anong sabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, wala kang kwenta. Dahil gusto mong mamatay, bibigyan kita ng pagkakataon. Wang Minyang, tao ko siya ng Ling Xiao Jianzong at hindi ikaw ang magdidisiplina sa kanya. Aba, protektado mo pala siya, ah. Pero ang inyong Ling Xiao Jianzong, ano naman ang maituturing ninyo? Maglalakas loob kang saktan ako? Naghahanap ka ng kamatayan. Malapit ka nang maging akin na babae. Ngayon, para lang sa ibang lalaki, aagawin mo ako. Uunahin kitang bigyan ng leksyon, babaeng walang delikadesa, tapos siya. Jiang Feng, ito ay laban naming dalawa. Ipapaalam ko sa kaniya na hindi kami ginawa ang mga babae para lang maging makina ng pamilya. Mabuti. Kung gayon, uunahin kong putulin ang iyong mga binti at kapag hindi ka na makalakad, ikukulong kita sa kama. Simula ngayon, kailangan mo lang manganak para sa pamilya Wang. Huwag kang mangarap. Kay lambot ng katawan, ayaw ko nang saktan ka. Ikaw, walang hiya ka. Shaolin! Walang silbi. Nasa gitna na ako ng misteryosong kaharian at ikaw ay nagsisimula palang pumasok sa misteryosong kaharian. Hindi ka makakatapat sa akin. Higit pa rito, ang espada na ito. Binili ng aking ama sa halagang 10,000 at ipinagawa sa pinakamahusay na panday ng kabisera. Ginawa para lang sa akin. Payo ko sa iyo, mahal ko, mas mabuti pang sumunod ka na lang at baka isipin ko pang. Patawarin ka. Shaolin, humingi ka na ng tawad kay Wang Xiao. Ang tabak at espada ay walang mata. Magiging pamilya pa rin kayo. Bakit kailangan pa magtagaan sa isa't isa? Gusto mong humingi ako ng tawad sa kaniya? Hindi maaari. Hawak ko ang espada at mas mataas ang cultivation ko kaysa sa iyo. Dahil hindi ka marunong makinig, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Tatlong pulgada at 7 sentimetro sa itaas ng hawakan, anang bahagi, sirain mo iyan. Anong pinagsasabi mo? Champ, kahit anong sabihin mo, wala ring silbi. Paanong nangyari iyon? Paano ito nangyari? Paano mo ako naitaboy? Aksidente lang, tiyak na aksidente lang. Hindi na magkakaroon ng ganyang swerte ngayon. Tamain mo ang kanyang espada. Sa gilid ng espada, 4 na pulgada mula sa itaas. Huwag kang umiwas. Shaolin! Umiwas ka na! Huwag kang makinig sa kanya! Master, umiwas ka na. Nagtiwala ako kay Jiang Feng. Paano ito nangyari? Ito ay isang mahalagang espada na hindi matutumbasan ng libo-libong ginto. Baka... dahil sa kanya. Bali. Ano na bali? Ikaw talaga. Naglakas loob na saktan ako? Balak mo akong patayin at hindi ako dapat gumanti. Sige. Sige. Itong kasal, hindi na ako magpapakasal. Aray! Aray! Yang Master Wang! Kakatanggap ko lang ng balita. Pinakamatagal na ang 3 araw. Ang Sect of Heavenly Evil ay sasalakay muli. Lahat kayo ay maghihintay na mamatay. Tara na.
Tinuruan si Master at tinalo ang batang pinuno ng Crimson Lotus Gate, si Senior Brother Jiang. Mayroon palang ganyang kasanayan sa martial arts. Kuya Jiang Feng, nanalo tayo. Salamat sa iyo. Jiang Feng, Anong ginagawa mo, kuya? lahat ng ito ay dahil sa'yo. Umalis si Yang Master Wang. Ano na ang mangyayari sa sekta? Sino ang haharang sa tiyang si Sek? Ako? Ikaw, kahit pa mayroon kang ilang kaalaman sa martial arts, ano naman, sa harap ng Heaven Realm, hindi ka ba hamak na insekto pa rin? Kung hindi mo maabot ang Heaven Realm, hindi ka kailanman magiging kalaban ng Heaven Realm. Kung ganoon, bago iyon, sino ang nagpaalis kay Feng Qianxie? Iyon ay dahil ginamit mo ang Divine Sword. Mayroon ka pa ba yun ngayon? Hindi maaari. Kailangan kong paalisin ka sa sekta. Lahat ng bagay, ikaw ang nagdala ng gulo. Kapag pinatay ka nila, makapatawarin nila tayo ang Ling Xiao Sword Sect. Hindi. Nandito ako. Hindi ko hahayaang paalisin mo si Jiang Feng. Paano kung ipilit kong paalisin siya? Ako ang pinuno ng sekta. Kung wala akong pahintulot, wala siyang sinumang makakapagpaalis. Sige. Ang pinuno ng Ling Xiao Sword Sect na si Xiang Yilin. Labis na mayabang at mapangahas, hindi inuuna ang sekta. Lubhang pabaya sa tungkulin. Ngayon, tinatanggal ko siya sa posisyon. Ako na ang papalit. Imposible. Hindi sila papayag. Kuya, isa kang malaking ilusyon. Sa totoo lang, ang kuya, ang maging pinuno ng sekta, hindi naman masama. Lahat ng gulo ay kay Jiang Feng, bakit kami nadadamay? Tama, at saka si Kuya Xiang dapat isipin ang kapakanan ng sekta. Tingnan mo ang pinuno ngayon, puro si Jiang Feng na lang ang nasa isip. Oo nga. Kayo. Sige. Xiang Tiangge. Kung gusto mong kunin ang posisyon ng pinuno, sa akin mo kunin. Nakuha ko na ang tabak ng pinuno. May problema pa ba? 7-star steps of Ling Xiao. Natutunan mo na pala? Ang sining na iniwan ng ama ko sa Ling Xiao Sword Sect hanggang ngayon, hindi mo pa rin natutunan, pero ako, natutunan ko. Sabihin mo, sino sa tingin mo ang karapat-dapat maging pinuno? Ako. Sinusuportahan ko si Kuya Xiang, siya na ang gawing pinuno. Siya na. Kayo. Ngayon, paaalisin ko siya. Pwede na ba? Sabi ko na, ngayong nandito ako, walang makakaalis sa kanya. Sinabi ko na, habang nandito ako, walang sinuman ang makapagpapaalis sa kanya. Mabuti. Lumaki ka na, nagmatigas ka na. Pati ang kuya mo ay hindi mo na sinusunod. Lahat ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, si Lin ay ang masunuring Lin pa rin noong una. Marahil, kung papatayin kita, lahat ng problema ay malulutas. Kuya, si Jiang Feng ang mahal ko. Imposibleng manood lang ako habang sinasaktan mo siya. Lin, dahil sa kanya, nagtangkang kalabanin mo ako gamit ang espada? Sige na. Ngayon, papalitan ko si tatay at didisiplinahin kita. Mabagal. Masyado kang mabagal. Sobra-sobra ang kabagalan. Sa ganyan mong lakas, hindi mo nga ako kayang harangan. Gusto mo pa siyang protektahan. Ulitin mo. Hindi mo siya kalaban. Hanggang dyan lang ang kaya mo. Nakipaglaban na ako kay Feng Qianxie. Ikaw at siya, talagang hindi mo kayang tapatan. Wala akong pakialam kung kalaban ko siya o hindi. Wala akong pakialam kung mapoprotektahan ko ang sekta ng espada ng Ling Xiao o hindi. Ngunit hindi ka kailangan sa sekta ng isang inutil na katulad mo. Isang inutil na nagtatago lang sa likod ng isang babae. Kuya Jiang Feng, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ka ganyan, alam ko. Sige, aalis ako, pero may ilang bagay pa akong hindi natatapos. Ano yun? Lin? Gusto mo bang sumama sa akin? Nandito ako, maliban na lang kung mamatay ako. Kung hindi, hindi na kita hahayaang masaktan pa. Patawad, Jiang Feng, hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Ang sekta ay iniwan sa akin ni Itay. Nangako akong palalakihin at pahahalagahan ko ito, kaya hindi pa ako pwedeng sumama sa iyo ngayon. Kung ganoon, wala akong magagawa. Hindi rin ako aalis. Hindi aalis? Sige, puputulin ko ang iyong mga kamay at paa at ihahagis pababa sa bundok. Hindi na kailangan. Ako na ang gagawa.
Pero ikaw, Sige na, makinig ka. Buti na lang at lalaki ka pa rin. Hayaan mong hamunin kita. Kunin mo ito! Ang tumagal ng ganito karaming round sa kamay ko, may alam ka nga talaga. Ngunit ang pagkakaiba ng antas ay hindi kayang punan ng kasanayan. mag-ingat ka. Mukhang kailangan ko nang maging seryoso. Sinabi ko nang sisirain kita. Gagawin ko ang sinabi ko. Huwag. Kayo, wag na kayong mag-away pa. Shaolin, bakit ka ba napakabobo? Kuya, kung gagalawin mo siya, patayin mo muna ako. Ikaw! Umalis ka sa dinadaanan ko! Ayaw, hindi ako aalis. Si Jiang Feng sa Ling Xiao Sword Sect, baka may kaunting pag-asa pa kung paalisin siya. Mamamatay siya. Dapat siyang mamatay. Lahat ng kaguluhan na ito ay dahil sa kanya at sa kanyang guro. Anong klaseng hidden sword? Elder ang sinasabi ninyo? Sa tingin ko matandang, halimaw lang iyan na nakikisakay sa sekta ng iba at ayaw umalis. Huwag mong pagsasalitaan ang aking guro. Ano naman kung pagsalitaan ko siya? Ikaw at ang guro mo ay mga malas. Nagdadala lang kayo ng sakuna sa iba. Sinasabi pa ng mga tao na isinakripisyo ni Hidden Sword Elder ang kanyang buhay para magbayad utang. Sa tingin ko, dapat lang siyang mamatay. Mabuti nga! Naghahanap ka ng kamatayan. Hoy. Hindi pa man ako nakakalapit sa inyo? Bakit nag-aaway na? Kayo agad? Hindi ka patay? Hindi ka papatay. Kung hindi ka pa namamatay, paano ako mamamatay? Napakatalas ng dila mo. Ngayon, wala ka na ng espadang iyon, tingnan natin kung saan mo kukunin ang lakas ng loob mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Kapag nahanap ko ang banal na espadang iyon sa harap mo mismo, papatayin ko lahat ng tao dito. Panghuli, kukunin kita at dahan-dahan kitang pahihirapan. Feng Qianxi, huwag masyadong magsalita ng tapos. Tumatanda ka. Alang ng ilang dekada. Kung pipilitin kong pigilan ka, baka magawa ko. Ang maging bastos sa aming Panginoon, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi rin pala magaling ang mga tauhan mo. Oh? Talaga? Hindi pa umaabot sa Heavenly Realm, pero nangangahas na magyabang sa harap ko. Basura. Paano nangyari? Ang laki ng agwat! Jiang Feng, tanungin kita, nasaan talaga ang espada ng iyong guro? Matagal ko, nasa iyong sinabi? Ikaw lang ang ayaw maniwala. Pakawalan mo siya. Jiang Feng, mayroon pa akong 10 kawal sa likod. Lahat sila ay matitipunong lalaki. Hindi mo siguro gustong makita na may mangyari sa kanya at sa mga tauhan ko, hindi ba? Subukan mo. Hindi ka pa rin magsabi ng totoo? Lahat ng alam ko ay sinabi ko na sa iyo. Ang sinabi lang ng aking guro ay ako ang banal na espadang iniwan niya. Kung may iba pa siyang tinatago, hindi ko na alam. Hindi mo alam? Maliit na Lin! Feng Qianxi, naghahanap ka ng gulo. Alam mo na ba ngayon? Talagang hindi ko alam. Jiang Feng, sa ganitong oras na, magtatago ka pa ba? Hahayaan mo ba na si maliit na Lin ay mapahiya sa harap mo? Sabi ko na, talagang hindi ko alam. Pakawalan mo si Lin at hayaan mo akong gawin mo ang gusto mo. Mukhang kailangan mo pa ng patunay bago ka maniwala. Huwag! Huling pagkakataon na ito, naubos na ang pasensya ko sa iyo. Jiang Feng, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo si maliit na Lin. Parang awa mo na. Sabihin mo na sa kanya. Feng Qianxi, ikaw. 3? Teka lang. Naalala ko na. Mayroon ngang banal na espadang naiwan ng guro. Sasabihin ko sa iyo kung nasaan. Oh? Sabihin mo. Nandoon lang. At sa tabi. Bitawan mo ang kapatid ko! Kuya, Naghahanap ka ng kamatayan. Jiang Feng, dinala ko na sa iyo ang tao. Bahala ka na sa susunod. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko si Liner. May kabuluhan ba iyan? Kaya mo sanang tumakas gamit ang sarili mong lakas? Ngayon, dahil lang sa pagsagip ng isang babae, mamatay ka. Kuya niya ako.
Hahaha, kaya ano, hindi pa rin ba mamamatay? Bakit, nakala mo bang makakatakas ka sa aking palad ngayon? Shaolin, patawad. Wala akong silbi. Hindi ko siya kalaban. Jiang Feng, kung alam mo ang katotohanan, pakiusap sabihin mo sa kanya. Huwag mong idamay ang kapatid ko. Kahit ano pang ipagawa mo, gagawin ko. Nakikiusap ako sa iyo. Kuya, magtiwala ka kay Jiang Feng. Sigurado akong makakahanap siya ng paraan. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko si Line. Jiang Feng, ang tigas talaga ng bibig mo. Wala ka ng pangunahing espada, paano ka magpoprotekta? Feng Qiangxie, dumating na ang katapusan mo. Feng Qianxi, ang iyong kamatayan ay dumating na. Naabot mo pa ring sabihin ang ganyan? Hindi ko talaga alam kung saan mo kinukuha ang iyong kumpiyansa. Wala na ang iyong espada? Gusto mo pa ring gamitin ang basurang espada na hawak mo para kalabanin ako? Subukan mo at malalaman mo. Nagpapagulong lang ako ng kamay? Pero hirap na hirap ka ng sumangga, ano ang ipinaglalaban mo sa akin? O baka gusto mo pa akong padalhan ka para maghasa ng espada sa loob ng 10 taon? Hindi kailangan ng 10 taon para maghasa ng espada. Sapat na ang intensyon at lilitaw ang espada. Hahaha. Intensyon at lilitaw ang espada? Tingnan mo nga, saan dito ang lugar na mapaghahasaan mo ng espada? O inaakala mo bang magiging tanga ako para hayaan kang maghasa ng iyong espada? Sino ang nagsabing kailangan ng patungan para maghasa ng espada? At sino ang nagsabing kailangan mong gumamit ng patungan para maghasa ng espada? Hahaha. Ang isang matalim na espada ay kailangan ng libu-libong hampas at nabuo mula sa esensya ng langit at lupa. Itong basurang bakal na hawak mo, inaakala mo bang maaari itong maging kahanga-hanga? Hanggat nandito ako, ang ordinaryong bakal ay magiging matalim na talim. Anong klase ng atake iyan? Subukan mo para malaman mo. Hindi ako naniniwala na ang espada mong iyan ay kasinlakas pa rin noong nakaraan. Jiang Feng, Alam ko nang tatraidorin mo ako. Hindi ka ba nagsasawa sa galaw na iyan? ano ang nangyayari? Sa ilalim ng langit, lahat ay parang langgam. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Dahil ang mga eksperto sa Heavenly Realm ay mayroong likas na proteksyon na hindi masisira ng sino man na hindi nila kauri. Kaya kahit 10,000 ground realm pa, hindi nila kayang pumatay ng isang Heavenly Realm. Pero ang espada ni Jiang Feng ay nagawa nitong sirain ang proteksyon ng eksperto sa Heavenly Realm. Nagawa mong sirain ang proteksyon ko. Sayang naman. Nagawa mo pa ring makaiwas. Bakit may ganyang klase ka ng pag-iispadahan? Ako ay isang panday ng espada. Ako ang espada at ang espada ay ako. Kaya natural lang ang aking pag-iispadahan. Kung hindi ka susugod, ako naman ang sasalakay. Kuya, nakita mo ba? Na-pressure ni Jiang Feng ang eksperto sa Heavenly Realm. Bagaman ang espadang ito ay hindi katulad ng Sword of Destiny ng Hidden Sword Clan na may walang kapantay na sword aura, ngunit ito ay napakatalas. Kahit si Feng Qianxi ay kailangan na umiwas sa talim nito sa kasanayan sa espada ni Jiang Feng. Baka may pag-asa pa talaga. Sigurado ka ba talaga na ikaw ang mananalo ngayon? Hahaha. Haha. Mag-ingat sa lason, takpan ng ilong at bibig. Huwag na, hindi ito lason. Kung gayon, ano ito? Malalaman mo mamaya. Isang hamak na panloloko. Xiao Feng, Ano ang nangyayari? Ano ang ginawa mo? Tingnan mo ang iyong espada. Ito. Ano itong bagay na ito? Itong usok ba? Tama? Napakatalino. Ito ay pampalusaw ng ginto na usok, espesyal na ginawa upang pigilan ang makapangyarihang sandata, pinapabulok ang mga banal na sandata, ngunit walang lason sa katawan ng tao. Inakala mo ba na pumunta ako rito nang walang paghahanda? Kung wala ka ng espada sa iyong kamay, wala ka ng silbi. Sumuko ka na.
wala nang magagawa. Sa usok na pampalusaw ng ginto, ang anumang bakal na sandata ay magiging napakahina. Jiang Feng, saluhin mo. Hindi ako naniniwala na ganoon talaga ito kalakas. Pasensya na, ganoon talaga ito kalakas. Paumanhin, ganyan talaga kalakas ito. Nakakainis? May ganoon palang kahangahangang bagay sa mundo. Jiang Feng, kahit pa ang mga Diyos ang dumating ngayon, hindi ka na nila maililigtas. Nauubusan na ako ng pasensya sa iyo. Jiang Feng, Huwag kang mag-alala, malapit ka nang maging katulad niya. Jiang Feng, huli na itong pagtatanong ko sa iyo. Nasaan ang Divine Sword? Sinabi ko na? Hindi ko alam. Kung gayon, mamatay ka na. wag! Nagmamakaawa ako sa iyo. Ano? Gusto mo bang mauna kang mamatay? Nagmamakaawa ako sa iyo, patawarin mo na siya. Ang sekta ng Ling Xiao Sword, malaya mo itong halughugin basta mahanap mo ang Divine Sword na hinahanap mo. Totoo na hindi namin alam kung nasaan iyon. Kung gayon, paano ang kamay kong naputol? Kung hindi ko siya papatayin, ano ang sasabihin sa akin ng mga tao sa martial arts world? Mayroon pa ba akong autoridad? Ngayong araw, kailangan mong mamatay. Kuya Jiang Feng, bilisan mo. Tumakas ka. Nakakaantig naman, pero kailangan mo pa ring mamatay. Liner, bakit ka ba ganyan katanga? Ngayong araw, kailangan mong mamatay? Ako ang nagsabi niyan. Hoy, Ito ba ang soul-dissolving smoke? Tingnan mo ang espadang ito. Makakaya mo ba itong tunawin? Ganoon. Subukan mo ito. Huwag mong asahan. Imposible. Protektibong enerhiya ng katawan. Paanong nagkaroon ka ng protektibong enerhiya ng katawan? Ito ang pangalawang tabak sa 3 tabak. Ang pagbuo ng talim mula sa dugo. Sugod. Tugatog ng sangkatauhan. Paanong posible na ikaw, mula sa pagiging isang mortal lamang, ay biglang naging nasa antas ng kalangitan? Hindi ba naghahanap ka ng tabak? Hanapin mo. Nagkamali ako. Pakiusap? Pakiusap. Iligtas mo ang buhay ko. Hindi ka nagsasabing alam mo na ang mali mo. Nagsasabi ka lang na alam mong mamamatay ka na. Huli na para magsisi ka. Ngayon, Lolo Chu, iligtas mo ako. sino? Hehehe. Hindi ko inakala na magkakaroon pa ng hindi inaasahang gantimpala. Hindi ko inakala na makikita ko kung anong itsura ng banal na espada at makakakuha pa ako ng hindi inaasahang biyaya. Aray. Lolo, tulungan mo ako. Wala kang silbi. Aray. Aba, muntik na kitang makalimutan. Sino ka? Ako? Dapat siguro ako ang matandang ninuno ng Tiangxi Sect. Paano nangyari yan? 300 taon pa lang itinatag ang Tiangxi Sect. Kung ikaw ang pinuno ng sekta, paano ka nabuhay ng 300 taon? Hindi ko inakala na 300 taon na pala akong nabubuhay. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko, malapit na akong mamatay. Akala ko sa buhay na ito, wala na akong pag-asang mag-advance. Haha. Pero nakita ko tong natural born sword heart mo. Wala lang talagang alam ang apo ng disipulo ko. Kung ang natural born sword heart sa mundong ito ay hindi matatawag na banal na espada, ano pa ang matatawag? Ang banal na espada na iniwan ni Sword Hiding Elder. Ikaw nga talaga iyon. Sa sandaling kainin ko ang sword heart mo at inumin ko ang sword blood mo, tiyak na makaka-advance ako at hindi na ako mamamatay. Ha? Haha,
Hahaha. Kainin mo ang puso ko? Inumin mo ang dugo ko? Karapat-dapat ka ba? Munting bata, ang kulit mo. Ang bagay na ito ay makakatulong sa maliliit na iyon, pero wala itong silbi sa akin. Imposible. Hindi sumusunod. Paano nangyari yun? Madaling nalampasan ni Jiang Feng ang isang dalubhasa sa Heavenly Realm, pero sa harap ng matandang ito ay tila wala siyang kakayahang lumaban. Siyempre, kung tutuusin, ang matandang ito ay maituturing na kalahating hakbang sa Land Immortal. Gaano man kalakas ang Heavenly Realm, ito ay isang mortal na kaharian pa rin. At ako ay may ugnayan na sa mga immortal. Ang pagtitipon ng dugo upang maging espada ay hindi masama, ngunit ang Blood Sword ay Blood Sword at wala itong matibay na pundasyon sa isang hipo. Ito ay madudurog. Ano ang plano mong gawin? Kung gusto mo akong patayin, gawin mo ng mabilis at tuloy-tuloy. Hahaha. Ang aking kayamanan, bakit ko naman gugustuhing patayin ka? Dadalahin kita pabalik sa aking patsyo upang tikman ko ng husto ang iyong dugo. At sa huli, tikman ko rin ng husto ang iyong puso kung anong lasa. Hahaha. Kalahating hakbang sa Land Immortal Realm. Talagang mayroong ganyang antas sa mundo. Masarap inumin. Masarap inumin. Hahaha. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi pa kita papatayin ngayon. Kapag naubos ko na ang iyong dugo, bibigyan kita ng mabilis na katapusan. Ano kaya ang lasa nito? Ako, matagal nang hindi ako ganito kasabik. Ikaw, matandang baliw, hindi kita hahayaang magtagumpay. Gusto mong inumin ang dugo ko. Nananaginip ka. Ngayon, magpapakamatay na ako dito. Ang batang babae na gusto mo, buhay pa siya. Anong ibig mong sabihin? Ang sinabi mo kanina, anong ibig sabihin yan? Kung magpapakamatay ka, ipahuhuli ko silang lahat para pumalit sa'yo. Lalo na ang batang babae ngayon, gagawin ko siyang walang mapuntahan. Parang nabubuhay sa impyerno. Hindi ka maglalakas loob. Subukan mo silang galawin. Kung matapang ka, mamatay ka na para makita ko. Bitawan mo sila. Handa akong makipagtulungan sa iyo. Mabuti, masunurin ang mahal ko. Ako, si Lolo, ay nakainom na ng sapat, tumatanda na. Kailangan ko nang matulog sandali. Dito ka muna maghintay. May utos si Lolo na kumuha ako ng dugo. Kukuha na naman ng dugo? Kunin mo na, hayaan mong inumin niya. Sana mamatay siya sa sobrang pag-inom. Basta makalabas ako ng buhay, papatayin ko kayong lahat. Kuya Jiang Feng, ako ito. Ikaw, si Liner? Hindi siguro ako nananaginip, ano? Kuya Jiang Feng, ako ito. Hindi ito panaginip. Pumunta ako, Liner, para sagipin ka. Liner, umalis ka na agad. Delikado rito, kung hindi, mamamatay ka. Pero hindi ko kayang tingnan at lang namamatay ka. Nagpunta ako ng palihim sa sekta. Kahit mahuli pa ako, hindi sisisihin ng matandang ninuno ang sekta. Kuya Feng, kung mamatay ka, sasabayan kitang mamatay. Kuya Feng, tara, tumakas na tayo, lalayo tayo ng lalayo para hindi nila tayo mahanap. Kung hindi, maghanap tayo ng bagong lugar. Pagdating ng araw,
Manganganak ako ng maraming bata para sa iyo. Sige, kung makakaligtas tayo sa kapahamakang ito, maghahanap tayo ng lugar at mamumuhay ng mapayapa. Ha? Liner, mukhang sa pagkakataong ito, hindi na tayo makakatakas. Sumugod tayo palabas. Teka lang. Senior Brother Jiang, ako ito. Jiao Hu. Kung gayon, sila? Pinuno. Kami ito. Kami ito. Hindi ko kayo sinabihan. Paano kayo napunta rito? Pinuno, hindi namin kayo nakita. Kaninang umaga sa sekta, kaya naisip namin na pupunta kayo upang iligtas si Senior Brother Jiang. Pinuno, miyembro rin kami ng Lingxiao Sword Sect. Paano kami papayag na kayo lang mag-isa ang manganganib? Salamat sa inyo. Huwag kang magkamali. Nag-aalala lang kami sa pinuno. Hindi ito para iligtas ka. Kayo. Dahil nagkita na tayo, dapat na tayong umalis ng mabilis. Ang paglabas namin ngayon ay palihim mula kay Senior Brother Xiang. Kung malalaman niya, tiyak na babalikan niya sa sekta. Pinuno. Kuya, para naman sa ikabubuti ko ang ginagawa niya. Iniisip pa ninyong madali lang, rito, na po pwede kayong pumunta at umalis sa oras na gusto ninyo? Nakakainis. Nahuli pa rin kami. Hintayin ninyo akong sagipin siya, tapos huhulihin ko kayong lahat. Mas malaki ang gantimpala niyon kaysa sa pagpigil lang sa ilang nanghihimasok. Kaya sulit ang matagal na paghihintay ko rito. Sinasadya ninyo. Kaming papasukin? Ano pa? Pinuno, Kuya Jiang, umalis na kayo agad? Ako na ang bahala sa kanila? Hindi. Para sa akin kayo pumunta rito, kung aalis. Sabay-sabay tayong aalis. Hindi ko kayo iiwan. Kuya Jiangfang, hindi ito oras para maging tapat. Dali, umalis na tayo. Kung hindi, huli na. Kung hindi, ang lahat ng pagsisikap nila ay magiging walang kabuluhan. Oo, Kuya Jiang, umalis na kayo. Kami na ang pipigil sa kanila. Sige. Liner, umalis na tayo. Gusto ninyong tumakas? Hindi ganoon kadali. Hindi maaari. Hindi makakatakas si Kuya Jiang. Kung ganoon, lalabanan namin sila hanggang kamatayan. Lingxiao Sword Sect, bukod sa iyo, ako ang may pinakamataas ng cultivation level. Lumabas kayo. Akala ninyo hindi ko malalaman. Kuya. Hay, sige na, umalis na. Ako ang mangunguna. Pero tandaan mo, kung maglakas loob kang saktan ng kapatid ko, kahit mamatay, ako, papatayin kita. Sige. Wala ni isa sa inyo ang makakaalis. Tayo. Tama na. Huwag na kayong umalis. Hay, hindi ko naman kayo gustong patayin. Bakit ninyo gustong magpakamatay? Ano bang klaseng sitwasyon ito? Ilayo ninyo muna ang kapatid ko. Hahadlangan ko siya. Umalis na! Aray. Tapos na, mahal. Sumama ka na sa akin pabalik. Pwede mo ba silang pakawalan? Sasama ako sa iyo. Ako, ang matandang ninuno, ay may dangal din. Nasa tapat na sila ng pintuan, pahihintulutan ko pa ba silang makabalik ng buhay? Huwag kang mag-alala, kung makikinig ka, bibigyan ko sila ng mabilis na katapusan. Sige. Susubukan ko, kahit ikakamatay ko, kung makakakuha ba ako ng parte mo. Hay, talagang matigas ang ulo ng batang ito. Hayaan na. Kahit hindi ka ko napatayin, makakakuha pa rin ako ng dugo at puso. Sinabi ng wala itong saysay, mas tanga ka pa kaysa sa matandang ito. Tumahimik na kayong lahat. Ako ang dapat na magprotekta sa iyo. Huwag mong laging inaagaw. Kuya Jiangfeng, huwag kang mamatay. Hindi ko naman gustong patayin ka. Bakit ka biglang sumugod para harangin, mahal? Kapag namatay ka, saan ako iinom ng dugo? Ang matandang ninuno. Kuya Jiangfeng. Liner, kung ako'y mananatiling nakatingin,
Habang namamatay ka sa harapan ko? Anong saysay pa ng lahat ng pagsisikap ko nitong mga nakaraang taon? Liner, makinig ka. Sa sandaling ito, hahawakan ko siya. Umanap ka ng paraan at umalis ka agad. Hindi ka niya hahabulin. Ayoko, Kuya Jiangfeng. Ayoko. Huwag kang mag-alala, hindi kayo makakatakas. Kapag namatay ka ngayon, kasalanan nila ang lahat. Gugulpin ko sila at uupakan ng matindi. Matandang halimaw, subukan mo. Malapit ka nang mamatay, bakit ako matatakot? Sige na, ayoko nang magpakahirap pa. Panoorin mo na lang siyang mamatay sa kamay ko. Hindi, ang puso ko ng espada. Anong ginawa mo? Ang likas na puso ng espada, ganito ito gamitin. Ang likas na puso ng tabak ay ganito gamitin. Matandang hukluban, tingnan mo itong mabuti. Ito? Ang puso ng tabak ay nagpapanday sa katawan at ang kalansay ng tabak ay ganap na. Ano ang ginawa mo? Ang aking likas na puso ng tabak. Paanong nangyari ito? Ang katatagan ng iyong laman ay makakapantay sa akin? Walang imposibleng bagay. Mamatay ka na. Haha, mabuti. Kung ganoon, mamatay na tayo. Isang daang taon na at wala pang sinuman ang nagpilit sa akin na gamitin ang aking pinakamataas na lakas. Ikaw ang una. Bata, nakakahiya ang iyong husay sa tabak, ngunit wala kang tabak na gamitin. At ang iyong tabak na dugo ay ganap na nakontrol ko. Ngayon na wala kang hawak na armas, paano mo ako matatalo? Sino ang nagsabing wala akong tabak? Ninuno, ngayon ko lang nalaman kung ano ang ikatlong espada ko. Ang kumpletong balangkas ng tabak swordbone, ginagamit ang sarili bilang tabak. Ito, paanong mangyayari ito? Paanong may isa pang tabak? Zhang Jian. Kaya pala ang nakatagong tabak ay ito. Huwag kang magkunwari. Ang katawang tao kong ito ay dumaan sa matinding pagsubok simula nang pumasok ako sa Heavenly Realm, walang nakakabasag. Ang tabak na gawa sa iyong buto, hindi ako naniniwalang mas matigas pa ito kaysa sa akin. Kung sino ang mas malakas o mas mahina, malalaman sa isang subukan lang. Walang kaalam-alam na bata. Hayaan mong durugin ng aking kamaong bakal ang tabak na buto mo. Tingnan ko kung ano pa ang kaya mong gawin. Hindi ito basta tabak na buto. Ito ang aking balangkas ng tabak swordbone. Paano nangyari? Ang aking kamaong bakal. Liner, gumising ka. Liner? Kuya Jiangfeng. Huwag kang matakot, nandito ako. Kuya Jiangfeng. Bumangon ka. Kuya Jiangfeng, natalo mo pala ang matandang ninuno. Ano na ang antas ng kultibasyon mo ngayon? Hindi ko rin alam. Siguro ito ay isang land immortal. Basta, mas mataas ito kaysa sa Heaven Realm. Kung gayon, land immortal nga iyan. Maliban sa land immortal,
Sino pa ang may ganyang antas ng kultibasyon na kayang talunin ng madali? Ang Heaven Realm expert? Land Immortal. Land Immortal. Kuya Jiang Feng, kung ganoon, sa darating na Heaven Realm Assessment Conference, mananalo tayo, hindi ba? Nang umalis si Itay, ipinanangako ko sa kanya. Natutulungan ko ang ating Ling Xiao Sword Sect na maibalik ang reputasyon nito, pero ang Ling Xiao Sword Sect ay palaging isang mababang uri ng sekta ng espada. Pero ngayong nandyan ka na, tiyak na magagawa natin iyan, Kuya Jiang Feng, sa darating na assessment conference. Pupunta ka ba? Kung gusto mo, gagawin ko ang lahat. Ahahaha. Uy. Papa. Kuya, Jiang Feng, dati masyado akong mayabang. Akala ko pa naman na si Wang Mingyang ay isang desenteng tao at ipapakasal ko si Yilin sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, halos sirain ko na ang buong ng kapatid ko. Kuya, alam kong para sa akin ang ginagawa mo. Isa tayong pamilya, tumayo ka na. Hindi, hayaang tapusin ko muna. At may utang din ako sa iyong pagligtas sa akin. Ako, si Xiang Tiangge. Sa buong buhay ko, walang sapat na paraan upang makabayad. Kuya, bakit kailangan pa ng ganito? Nakalipas na ang insidenteng iyon at saka tama si Lin Er. Isa na tayong pamilya ngayon, kaya wag na nating pag-usapan ang pagkakaiba. Kung may kailangan ka sa hinaharap, wag kang magatubiling utusan ako. Hahaha, mabuti. Si Yilin ay mapalad na mayroon kang isang mahusay na asawa, kaya ako'y panatag. Sige, magpahinga na kayo. Aalis na ako ngayon para asikasuhin ang kasal ninyo. Kuya! Hahaha! Ang malas naman. Kahit saan ako pumunta, nakikita ko kayong mga walang kwenta. Nung nakaraang pagkakataon, nakaligtas kayo? Swerte ninyo iyon. Pero, kayong Ling Xiao Jianpai, ay hindi naman ganoon kalaking sekta. At saka, dumaan pa kayo sa kalamidad na dulot ng Tian Shizong. Sabi ko, sa halip na ayusin ninyo ang inyong sekta, nag-iisip pa kayo na dumalo sa pagsusulit. Sa tingin ko ay wala kayong pagtitimpi. Pansamantalang tinulungan kami ni Wei Qing na itago ang balita. Ngayon, ang balita sa labas ay kontrolado na ng korte ang Tiang Shizong. Alam ko na. Kailan pa naging trabaho ng batang pinuno ng Honglian Men na mag-alala sa mga usapin ng Ling Xiao Jianpai? Baka iniisip ni batang pinunong Wang na walang kinabukasan ang Honglian Men at gusto mong lumipat sa ilalim ng aming Ling Xiao Jianpai? Ikaw. Kung ganoon, dapat magsikap ng husto si batang pinunong Wang. Dahil ang aming Ling Xiao Jianpai ay hinding-hindi nangangailangan ng mga bobong umaasa sa lakas ng iba. Hahaha, isa kang walang kwentang nilalang na mahusay lang sa salita. Ay sus, ano naman kung mahina ako? Kahit sinong malakas sa aming Honglian Men ay kayang talo ang inyong buong sekta. Sana lang, mamaya sa pagsusulit ng sekta, kung hindi maganda ang marka ng inyong Ling Xiao Jian, huwag kayong iiyak at magmamakaawa sa akin. Nagpapaalala lang ako kay batang pinunong Wang, ang pag-asa sa iba ay pansamantala lang. Mas mabuting gugulin ang oras sa pagpapahusay ng sarili mong lakas sa lalong madaling panahon. Magsisimula na ang pagsusulit ng mga sekta. Mga bayani at mandirigma, ngayong narito na kayong lahat. Sa ating alyansa ng Wushu, tiyak na narito kayo para sa pagsusuri ng antas ng inyong sekta. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Para sa pagsusuring ito ng antas ng sekta, iisang patakaran lang ang mayroon. Iyon ay ang pagsuri sa lakas ng pinakamalakas na miyembro sa loob ng sekta. Hanggat may isang miyembro ang sekta na may kaukulang lakas, maaari silang umangat sa antas at ang paraan upang masuri ang pinakamalakas sa sekta. Ito ang batong panukat. Tama? Kapag inatake ang batong panukat, huhusgahan ng bato ang antas ng taong iyon. Ngayon, simulan na natin ang pagsusuri. Sinong sekta ang gustong sumubok? Ang Red Lotus Sect ay handang sumubok. Mabuti. Karapat-dapat nga sa mga tao ng Red Lotus Sect, pumunta ka na sa entablado. Ito ay Heaven Realm. Magaling, hindi masama.
Magaling. Red Lotus Sect. Mababang antas ng unang klase ng sekta. Ang Lingxiao Sword Faction ko ay magsusuri din. Lingxiao Sword Faction. Ang Lingxiao Sword Faction ay wala sa listahan ng pagsusuri ngayon. Umalis ka na. Bakit ganito? Kahit na maliit ang aming Lingxiao Jianpai, isa rin kaming kagalang-galang na sekta, bakit hindi ninyo kami payagang sumubok? Lingxiao Jianpai. Nakaranas ng malaking sakuna kamakailan. Maraming elite sa loob ang namatay, nasugatan o tumakas. Maging ang mga pasilidad ng sekta ay lubhang napinsala. Kahit may malakas kayo sa inyong sekta, ano ngayon? Ibig sabihin ba na ang isang tao lang ay makakabuo na ng sekta? Ang isang sekta na isa na lang tambakan ng mga guho ay hindi karapat-dapat na isama. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras at umalis ka na. Huwag mong hadlangan ang pagsubok ng ibang mga sekta. Malinaw sa patakaran na hanggat may kaukulang malakas na individual, maaaring sumubok ang sinuman. Kayo, sinasamantala ninyo ito upang maghiganti sa amin. Sobra na kayo. Hahaha, binubuli ko ang inyong Lingxiao Jianpai. Ano naman ang magagawa ninyo? Kahit paano ay isa kayong sekta, ngunit tanging ikaw lang ang nasa Shuan Realm at ang kapatid mo lang ang nasa D Realm. Ang ganitong klaseng sekta, hindi ko na alam kung may kabuluhan pa bang umiral. Pero, kung gusto mo talagang sumubok, hindi naman imposible. Hi, gusto ng kapatid mo na ipakasal ka sa akin, hindi ba? Kahit na ang sitwasyon ng inyong Lingxiao Jianpai ngayon, ang pakasal ka sa akin, ay may tuturing ng pag-angat sa buhay. Ngunit kung papayag kang maging kabit, mapag-uusapan. Ama natin iyan. Ikaw na walang kwentang tao? May karapatan ka bang pangarapin si Liner? Imposible iyan. Kung gayon, wala tayong magagawa. Tao. I-escort. Palabas ang Vice Pinuno. Block quote. Vice Presidente, wala ba sa mga patakaran na pwedeng magtatag ng sekta basta may isang malakas na nilalang sa Earth Realm? Tama. May ganyang patakaran. Kung ganoon, si Xiang Tiangge ng sekta ng Lingxiao ay matagal lang nakarating sa Earth Realm. Bakit hindi pa rin maaaring masubukan? Kung sinabi mo ang tungkol sa patakarang iyan, sa simula pa lang, baka pinagbigyan ko pa kayo, pero paumanhin, nakalipas na ang isang oras. Tapos na ang pagsubok. Wala nang pagkakataon ang sekta ng Lingxiao. 2 oras ang malinaw na sinabi mo. Ngayon, para lang pahirapan kami, binabago mo ang sinabi. Ano mo sa publiko? Ang resulta na ito, hindi namin matatanggap. Ang sekta ng Lingxiao. Hindi matatanggap? Anong karapatan ninyo ang simpleng sekta ng Lingxiao na hindi tumanggap? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang natitirang isang oras, nakareserba iyan para sa isang mahalagang panauhin. Hindi kayo karapat-dapat. Kapag ginulo ninyo ang mahalagang panauhin, huwag na nating pag-usapan ang pagre-rate ninyo, sekta ng Lingxiao. Ang mabuhay pa, iyon ang tanong. Mahalagang panauhin? Marangal na panauhin? Kaya pala marangal na panauhin. Pangalawang pinuno ng alyansa. Maaari ko bang itanong kung sino ang taong nakapaghihintay sa alyansa nang huli ng isa pang oras? Ang alyansa ng Wulin ay hindi. Tulad ng kahit anong sekta na mapagkukumpara, kaya natural. Isa, siyang pinakamahalagang panauhin sa ilalim ng langit. Kahit ang pagkakakilanlan ng marangal na panauhing ito ay hindi ninyo dapat malaman. Dahil nagtanong ang nakababatang pinuno ng sektang Red Lotus, sasabihin ko na sa inyo. Ilang araw ang nakalipas, ang pinuno ng alyansa ng Wulin ay nakatanggap ng balita mula sa Zenfo-Si na nagsasabing ngayong araw ay posibleng may dumating na immortal na lupa dito. Ano? Isang immortal na lupa? Sa mundong ito ngayon, mayroon pa bang ganitong klaseng eksperto? Natural. Tanging ang ganitong klaseng eksperto lamang ang makakapukaw sa atensyon ng Wulin Alliance ko. Tanging ang ganitong klaseng eksperto lamang ang pinuno ng Wulin Alliance ko na salubungin ng maayos. Alam mo. Pangalawang pinuno, matagal ko nang inaasahan na makita ang isang dalubhasa tulad ng Land Immortal. Pakiusap, pangalawang pinuno. Ipakilala mo ako sa kanya. Dahil ang batang pinuno ng Crimson Lotus Gate ay mayroong ganitong katapatan, kung gayon, ako ipagpipilitan kong
ipakilala ka sa kaniya. Mabuti. Hindi tulad ng ibang tao, baka sa buong buhay nila wala silang pagkakataon na makita ang ganitong klasing individual. Land Immortal? Sinasabi mo? Ako? Ikaw, na land deity? Walang kuwenta. Aray, hindi pa ako nakakita ng taong kasing walang hiya. Pati ang pangalan ng land deity, naglakas loob kang kopyahin. Walang alam na bata, naglakas loob kang insultuhin ang mahalagang tao ng aming alyansa ng martial arts. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Ay, pangalawang pinuno, huwag na kayong magalit. Siya ay isa lamang panday na nagtatasa ng espada, wala siyang kahit katiting na cultivation. Hemp, ganoon pala, mga tauhan. Ipalabas ninyo ang mga tao ng Lingxiao Sword Sect. Itapon ninyo sila palabas para hindi nila mabastos ang mahalagang tao mamaya. Teka muna. Pangalawang pinuno, hindi ba test ng sekta ngayon? Bakit kayo nag-iingay dyan? Pinuno, tapos na. Ang pag-inspeksyon sa sekta ngayon ay mayroon isang mangmang na walang modo na naglakas loob na tawagin ang sarili niyang immortal sa lupa na dapat nating salubungin ngayon. Pinapaalis ko na siya ngayon. Hindi pa siya matanda, ngunit kalmado ang kanyang aura. Bukod pa riyan, sinabi lamang ng opisina ng gobernador na mayroong isang immortal sa lupa na darating, ngunit hindi sinabi kung sino. Baka, kaibigan, dahil sinasabi mong ikaw ay isang immortal sa lupa, bakit hindi mo subukan ang batong panubok? Wag, pinuno. Siya ay isa, lamang walang silbi at walang alam. Bakit pa ninyo? Kailan mo pa? Ako kailangang turuan? Pumalis ka. Kaibigan, pakiusap. Ha. Alam kong ganito na. Imposibleng maging ikaw ang immortal sa lupa. Isang basura. Jiang Feng, pinapayuhan kitang umalis ka na sa alyansa ng Wulin. Kung hindi, darating ang immortal sa lupa. Baka mapatay ka pa. Paano ninyo nalaman na ang batong pangsubok na ito hindi kayang sukatin ang antas ng immortal sa lupa? Nagsisinungaling ka. Ang batong pangsubok na ito kayang tiisin ang buong lakas ng isang eksperto sa antas ng langit at mananatiling walang sira. Kahit pa ikaw ay isang immortal sa lupa, imposibleng hindi ka masaktan. Mga tao, dakpin ninyo itong mga manloloko. Hulihin sila, lalo na itong babae, diretso sa aking silid. Ako mismo ang magtatanong sa kanya kung anong lihim ang nasa likod nito. Sandali! Sabi mo, kaya mong tiisin ang buong lakas ng kaharian ng langit. Ngayon, mapapatunayan mo na ba? Ang pinuno ng alyansa ng Wulin, nagbigay galang sa immortal sa lupa. Nagpupugay kami sa immortal sa lupa. Dali yan, ninyo. Magdala ng papel at panulat. Mula ngayon, ang seksyon ng espada ng Lingxiao na ang tanging sekta ng immortal sa mundong ito. Hindi na kailangan. Isa lang akong panday na naghasa ng espada. Paano ako magiging karapat-dapat sa anumang sekta ng immortal? Gago. Noong nakaraan, umasa ka sa iba at naging mapangapi. Pinalampas ko iyon. Pero naglakas loob kang sekta ng immortal. Sa lupa, parang humahanap ka na ng sarili mong kamatayan. Wang Mingyang, kasalanan mo ito. Kasalanan mong inutil ka dahil sa iyo, nagkamali ako ng pagkilala sa immortal sa lupa. Hindi kita mapapatawad. Ikaw. Wang Mingyang, kasalanan mo ito. Ikaw na walang kwentang tao ang nagpamali sa akin na kilalanin ang isang land immortal. Hindi kita palalampasin. Ikaw, nangangahas ka pang magsalita tungkol sa akin? Kinuha mo ba ang pera ko o hindi? Ibalik mo. Umalis ka sa harapan ko. Tumigil ka dyan. Tumigil ka dyan. Inaanunsyo ko na si Vice Alliance Leader ay pinatalsik sa Wulin Alliance at ang Red Lotus Gate ay tinanggal na. Isa pa, dahil ang Lingxiao Sword Sect ay may isang Land Immortal Expert. Simula ngayon, sila na ay isang Immortal Grade Sect. Mula ngayon, sino man ang hindi magpakita ng respeto sa Lingxiao Sword Sect ay nagpapakita ng kawalang galang sa akin, ang Wulin Alliance. Ang resulta bang ito ay nakakasiya sa inyo?
Miss. May naghahanap sa iyo mula sa Lingxiao Sword Sect. Bakit ka nagmamadali? Maghintay tayo hanggang matapos ang competition. Ang taong dumating ay nagpakilalang Old Man of Hidden Swords. Ano?